Mga anak ay ikinulong at sinasaktan ng madrasta sa madilim na silong ng milyon-milyong mansyon habang abala si Dante sa pagpirma ng mga kontratang bilyon-bilyon. Si Clarice at ang kanyang kabit na nagkukunwaring katulong ay nagpapakasasa sa sofa, winawaldas ang kanyang pera at pinagtatawanan ang mga pasa ng mga bata. Ang mga basurang ito ay alas kulang para makuha ang yaman ng mga De Leon. Mayabang na itinapon ni Clarice ang tira-tirang pagkain sa sahig at pinilit ang anak ni Dante na kumain sa kahihiyan. Ngunit ang kanyang imperyo ay gumuho sa sandaling iyon. Biglang bumukas ang pinto. Nakatayo si Dante na may galit na mga mata kasama ang mga armadong bodyguard at agad na ipinakulong ang dalawang impostor. Lumuhod si Dante para yakapin ang mga anak, itinapon ang pagkabulag at muling nabuhay bilang tunay na tagapagtanggol. Ninanakaw niyo ang pagkabata ng mga anak ko. Sisiguraduhin kong mabubulok kayo sa impyernong ito. Sapat na kaya ang huling pagsisisi ni Dante para hilumin ang malupit na sugat sa kaluluwa ng dalawang bata? Ang marangyang gate ng mansyon sa Forbes Park ay dahan-dahang bumukas para sa itim na sasakyan ni Dante de la Vega. Pagod mula sa isang linggong biyahe sa ibang bansa, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Sa wakas, makakauwi na rin siya. Ang amoy ng bagong gupit na damo at ang pamilyar na tanawin ng kanilang malawak na hardin ang sumalubong sa kanya. Isang perpektong larawan ng kapayapaan at tagumpay. Pagbaba niya ng sasakyan, bumungad agad sa kanya ang nakangiting mukha ni Clarice, ang kanyang asawa. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang alindog. Sa likod nito ay nakatayo si Yaya Elena, ang kanilang pinagkakatiwalaang kasambahay na may magalang ng ngiti. "Welcome home, mahal," bati ni Clarice, sabay salubong ng isang mainit na yakap at isang magaan na halik sa pisngi. Gumanti si Dante ng yakap, ninamnam ang pamilyar na bango ng pabango nito. Ito ang eksenang palagi niyang inaasahan, isang maayos at masayang tahanan na naghihintay sa kanyang pagbabalik. "I missed you," bulong niya. "We missed you more," sagot ni Clarice, sabay hila sa kanya papasok. "Tingnan mo, naghanda ang mga bata ng sorpresa para sa'yo." Sa loob ng malawak na sala, nakatayo ang kanyang dalawang anak. Si Liana, ang kanyang 15 anyos na dalagita, at si Mateo, ang kanyang 7 taong gulang na bunso. May hawak silang isang malaking kartulina na may nakasulat na, "Welcome home, Papa." Ngumiti si Dante, isang nangiting mula sa puso. "Halika kayo rito, mga anak." Lumapit si Mateo at yumakap sa kanyang binti, ngunit ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng kagalakan. Tila blanko at malayo ang tingin. Si Liana naman ay lumapit ng dahan-dahan. Ang mga mata ay nakatungo sa sahig na gawa sa marmol. "Liana, anak," sabi ni Dante. Hinawakan niya ang kamay nito para sana bigyan ng halik. Ngunit sa paghawak niya, tila napaso si Liana at bigla nitong binawi ang kamay. Sa mabilis na kilos na yon, nasilayan ni Dante ang isang bagay sa pulsuhan nito. Isang munting pasa na nagsisimula ng magkulay lila. Kumunot ang noo niya. "Anong nangyari dyan sa kamay mo?" Mabilis na itinago ni Liana ang kamay sa kanyang likuran. Wala po ito, Papa. Naipit lang po sa pinto." Ang boses niya ay mahina, halos isang bulong. Hindi ito tumitingin sa kanya. Sa halip ay sumulyap ito saglit kay Clarice. Si Clarice ay tumawa ng mahina, isang tunog na para bang musika, ngunit sa pandinig ni Dante ngayon ay may kakaibang sintonado. "Nako, itong si Liana, napakalikot kasi. Pero huwag kang mag-alala. Mahal, nalagyan na namin ng first aid yan. Di ba, Yaya Elena?" "Opo, sir. Ako po mismo ang nag-asikaso." Mabilis na sagot ng kasambahay. Pilit nang ngumiti si Dante, ngunit may isang maliit na tinik na tila bumaon sa kanyang dibdib. Pinilit niyang isantabi iyon. Marahil ay pagod lang siya sa biyahe. Ang hapunan ay inihanda ng engrande.
Ang mahabang mesa ay puno ng mga paboritong pagkain ni Dante. Si Clarice ang nanguna sa masayang kwentuhan, ipinagmamalaki ang mga matataas na grado ni Liana sa eskwela at ang pagkapanalo ni Mateo sa isang art contest. I'm so proud of them, mahal. Manang-mana sa'yo, napakatalino, sabi ni Clarice habang sinusubuan ng pagkain si Mateo. Ngunit habang nagsasalita si Clarice, napansin ni Dante ang katahimikan ng kanyang mga anak. Si Liana ay nakayuko lang. Halos hindi ginagalaw ang pagkain sa kanyang plato. Ang mga kamay nito ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Si Mateo naman ay parang robot na ngumunguya. Ang mga mata ay nakapako sa kawalan. Liana, kumusta ang practice niyo sa volleyball? Pagsubok ni Dante na kausapin ng anak. Nagangat ng tingin si Liana. May bakas ng gulat sa kanyang mga mata. O okay lang po, Papa. Balita ko malapit na ang competition nyo. Manonood ako, ha? Isang mabilis na sulyap ulit ang ibinigay ni Liana kay Clarice bago sumagot. Sige po. At muli itong yumuko. Tinapos ang usapan. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa parte ng mga bata. Tanging ang masayang boses ni Clarice at ang tunog ng mga kubyertos ang maririnig. Ang dating masayang hapagkainan ay tila naging isang entablado para sa isang perpektong palabas. At si Dante ay pakiramdam niya'y isa lamang manonood. Pagkatapos ng hapunan, sinubukan ni Dante na suyuin si Liana. Naabutan niya ito sa library, nagbabasa ng libro, o mas tamang sabihin, nakatitig lang sa libro. Anak, malumanay niyang tawag. Lumingon si Liana at sa pagkakataong ito, nakita ni Dante ang lungkot sa mga mata nito. Isang lungkot na hindi nababagay sa isang dalagitang tulad niya. May problema ba? Pwede mong sabihin kay Papa. Umupo si Dante sa tabi niya. Namimiss mo na ba ang mama mo? Umiling lang si Liana. Kinagat ang kanyang ibabang labi. Akmang magsasalita na sana ito nang biglang bumukas ang pinto. Liana, Hija, oras na para sa gamot mo, sabi ni Yaya Elena, may hawak na isang basong tubig at isang tableta. Gamot? Takang tanong ni Dante. Vitamins lang po, sir, paliwanag ni Yaya Elena. Para lumakas ang resistensya niya. Medyo sakitin po kasi nitong mga nakaraang linggo. Tiningnan ni Dante ang anak, naghihintay ng kumpirmasyon, ngunit uminom lang ito ng gamot ng walang imik. Ang pagkakataon ay nawala na. Ang pader sa pagitan nila ay muling tumaas. Gabi na at hindi pa rin mapakali si Dante. Ang imahe ng pasa sa kamay ni Liana at ang blangkong mga mata ni Mateo ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama, maingat na huwag magising si Clarice. Naglakad siya papunta sa kwarto ni Mateo. Bahagyang nakaawang ang pinto. Sumilip siya sa loob at nakita ang kanyang anak na mahimbing na natutulog. Ngunit may kakaiba sa ayos nito. Nakabaluktot ito sa isang sulok ng kama, tila nagtatago mula sa isang bagay na nakakatakot. Pumasok si Dante at kinumutan ito. Aalis na sana siya nang may maapakan siyang isang papel sa ilalim ng kama. Kinuha niya ito. Isa itong drawing, gawa sa Crayola. Nanlamig ang buong katawan ni Dante sa kanyang nakita. Ang drawing ay nagpapakita ng isang malaking bahay. Sa isang bintana, may isang lalaking nakatayo, maliit at nasa malayo. Sa loob ng bahay, may dalawang bata na umiiyak. Isang babae at isang mas maliit na lalaki. At sa tabi nila, may isang malaking figura ng babae. Walang mukha, ngunit may mahahabang kamay na tila mga kuko at may galit na aura sa paligid nito. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ba ang mundo ng kanyang anak? Bumalik siya sa kama ni Mateo. Ang drawing ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang ginising ang bata. Mateo, anak, anong ibig sabihin ng drawing na to? Nagising si Mateo at nang makita ang hawak na papel ng ama, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Hindi ito isang simpleng takot ng isang bata. Ito ay purong sindak.
Wala po yan, Papa. Sigaw niya, sabay agaw sa papel. Bago pa man makapagsalita si Dante, pinunit ni Mateo ang drawing sa maliliit na piraso. At pagkatapos, humagulgol ito. Isang iyak na walang tunog. Tanging mga luha at nanginginig na balikat lamang. Isinubsob nito ang mukha sa unan. Tila ba nais nitong magtago mula sa buong mundo, lalo na mula sa sarili niyang ama. Kinabukasan, umalis si Dante para sa isang mahalagang pulong sa opisina. Kasabay ng pag-alis ng kanyang sasakyan ay ang paglalaho ng anumang bakas ng init at pag-asa sa loob ng mansyon. Para kay Liana, ang tunog ng nagsasarang gate ay hudyat ng pagsisimula ng totoong buhay sa loob ng bahay. Ang perpektong pamilya na ipinakita nila kagabi ay isang palabas lamang. At ngayon, bumagsak na ang kurtina. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog ng maayos. Ang alaala ng malumanay na tanong ng kanyang ama, "May problema ba?" ay paulit-ulit na umaling-awngaw sa kanyang isipan. Sandali siyang umasa. Sandali niyang naisip na baka ito na ang pagkakataon, ang katapusan ng kanilang pagtitiis. Ngunit ang takot na matagal nang ipinunla sa kanyang puso ay mas malakas. Ang takot na yon ang nagpipi sa kanyang mga labi. Nasa hapagkainan sila para sa almusal. Si Clarice, nakasuot ng isang seda na roba, ay humihigop ng kape habang nagbabasa ng dyaryo. Si Mateo ay tahimik na kumakain ng kanyang cereal. Si Liana naman ay maingat na kumukuha ng kanin. Bawat galaw ay kalkulado. "Liana," biglang sabi ni Clarice, hindi inaalis ang tingin sa dyaryo. "Huwag mong kalimutan na linisin ang bodega mamaya. Ang dumi-dumi na roon." "Pero Tita Clarice, may group project po kami mamaya," mahinang sagot ni Liana. Ibinaba ni Clarice ang dyaryo. Ang mga mata nito ay malamig, walang emosyon. "Talaga ba? O baka naman maglalandi ka lang kasama ng mga kaibigan mo? Akala mo ba hindi ko alam? Isang beses ka nang nahuli ni Yaya Elena na may kachat na lalaki." "Hindi po totoo yun, tita." Halos pabulong na sabi ni Liana habang nararamdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang tinutukoy ni Clarice ay ang kaklase niyang lalaki na nagtanong lamang tungkol sa kanilang assignment. Ngumisi si Clarice. "Huwag ka nang magsinungaling. Cancel your project. Ang paglilinis ng bodega ang uunahin mo." Sa pagkabigla at panginginig ng kamay ni Liana, aksidenteng natabig niya ang kanyang plato. Ang kanin at itlog ay kumalat sa puting mantel. Nanlaki ang mga mata ni Liana sa takot. Sorry po, tita. Ay, hindi ko po sinasadya." "Oh dear," sabi ni Clarice sa isang tonong nagpapanggap na nag-aalala, ngunit may kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. "Ang clumsy mo talaga. Sayang ang pagkain." Tumayo si Clarice at lumapit sa kanya. Akala ni Liana ay sasampalin siya, kaya napapikit siya. Ngunit sa halip, marami nitong hinaplos ang kanyang buhok. "Dahil sinayang mo ang pagkain mo, hindi ka na mag-aalmusal. That's your punishment for being wasteful, understand?" Tumango lang si Liana, hindi magawang magsalita. Pinanood niya habang tinatawag ni Clarice si Yaya Elena para linisin ang kalat at habang siya ay naiwang gutom sa mesa. Hapon na. Si Mateo ay naglalaro sa sala gamit ang kanyang mga laruang kotse. Tahimik na nagpupunas ng mga muebles si Liana, ramdam ang pananakit ng kanyang tiyan dahil sa gutom. Bigla, sa gitna ng paglalaro ni Mateo, aksidente nitong natabig ang isang mamahaling florera na nakapatong sa isang mesita. Ang tunog ng nababasag na porselana ay tila isang bomba na sumabog sa katahimikan ng mansyon. Nanigas sa kinatatayuan si Liana at Mateo. Mula sa itaas, narinig nila ang mabilis na mga yapak ni Clarice. "Anong nangyari dito?" Sigaw nito pagbaba ng hagdan. Nanginginig na sa takot si Mateo. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Sorry po, tita." Hindi ko po sinasadya." Nakita ni Liana ang galit sa mga mata ni Clarice.
Isang galit na alam niyang kayang manakit. Bago pa man makalapit si Clarice kay Mateo, mabilis na humarang si Liana. Ako po, tita. Ako po ang nakabasag. Pagsisinungaling niya, ang boses ay matatag sa kabila ng takot. Natabig ko po habang naglilinis. Tumingin si Clarice mula kay Liana patungo kay Mateo. Isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang nagsisinungaling si Liana at iyon ang mas gusto niya. Ganoon ba? Dahil matapang kang umako ng kasalanan na hindi mo ginawa, bibigyan kita ng parusang hindi mo malilimutan. Hinila ni Clarice si Liana sa braso at kinaladkad papunta sa isang maliit na pinto sa ilalim ng hagdanan, ang aparador kung saan itinatago ang mga lumang gamit. Tita, wag po dyan. Pagmamakaawa ni Liana. Ate, sigaw ni Mateo, humahagulgol na. Itinulak ni Clarice si Liana sa loob ng madilim at masikip na aparador. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay sumakal sa kanya. Bago isara ang pinto, yumuko si Clarice. Diyan ka muna mag-isip-isip para matuto kang huwag maging bayani. Clack! Ang tunog ng paglock ng pinto ay parang isang hatol. Sa loob, wala siyang makita, kundi kadiliman. Kinapa niya ang pader, ramdam ang magaspang na kahoy. Umupo siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod. Narinig niya ang umiiyak na si Mateo sa labas. At pagkatapos ay ang boses ni Yaya Elena na pinapatahan ito. Pagkatapos, katahimikan. Ilang oras ang lumipas. Ang hangin sa loob ay naging mainit at mabigat. Ang bawat anino ay tila nagiging halimaw. Ang bawat maliit na tunog mula sa labas ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Ito ang pinakamatindi niyang takot, ang maiwang mag-isa sa dilim. Maya-maya, may narinig siyang mahinang kaluskos sa pinto. Bumukas ito ng bahagya at isang sinag ng liwanag ang pumasok. Si Yaya Elena. May dala itong isang basong tubig at isang piraso ng tinapay. Liana, iha. Bulong nito. Kumain ka muna, kahit kaunti. Kinuha ni Liana ang pagkain, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Salamat po, Yaya. Umupo si Yaya Elena sa may pintuan. Alam mo, iha, ginagawa lang ito ng tita Clarice mo para sa ikabubuti ninyo. Mahirap ang sitwasyon. Kailangan nating lahat na magsakripisyo. Magtiis ka lang, para sa kapakanan ng lahat. Ang mga salitang iyon ay dapat sana'y nakakagaan ng loob. Ngunit para kay Liana, ito'y parang lason. Kapakanan ng lahat. Ibig sabihin, ang pagdurusa niya ay kailangan para mapanatili ang kapayapaan sa bahay, para mapanatili ang perpektong imahe na nakikita ng kanyang ama. Isinara muli ni Yaya Elena ang pinto. Naiwan siyang muli sa dilim, kasama ang tinapay na tila naging bato sa kanyang lalamunan. Nang sa wakas ay pinalabas na siya, gabi na, tahimik na siyang umakyat sa kanyang kwarto. Pagdaan niya sa study room, narinig niya ang boses ni Clarice, mahina ngunit malinaw. May kausap ito sa telepono. Dahil sa pag-usisa, dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Oo, naiintindihan ko. Sabi ni Clarice, ang boses ay puno ng pagkainis. Pero paano ko makukuha ang tiwala niya kung palaging nakabantay ang dalawang batang yan? Mga pabigat sila sa mga plano ko. Kailangan ko silang mawala sa landas ko. Naiintindihan mo ba? Sa lalong madaling panahon. Nanlamig ang buong katawan ni Liana. Mga pabigat. Kailangang mawala. Aatras na sana siya nang biglang tumunog ang sahig na kanyang kinatatayuan. Karke, natigil ang pagsasalita sa loob. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya ang mukha ni Clarice, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang ngiti nito ay wala na. Napalitan ng isang mapanganib na anyo. Hinawakan ni Clarice ang braso ni Liana ng mahigpit sa mismong pasa na nakita ng kanyang ama. Napangiwi si Liana sa sakit. Yumuko si Clarice. Ang mabango nitong hininga ay naging isang malamig na hangin
sa kanyang tainga. Narinig mo lahat, hindi ba? Bulong nito, ang boses ay parang kaluskos ng ahas. Makinig ka sa akin, Liana, at makinig kang mabuti. Hinigpitan pa nito ang hawak. Kung may maririnig ang papa mo, kahit isang salita lang, tungkol sa kahit anong narinig o nakita mo sa bahay na to, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang kapatid mo kahit kailan. Binitawan siya nito ng bigla na halos ikabuwal niya. Pagkatapos ay ngumiti ito muli. Ang ngiting ipinapakita nito sa kanyang ama at isinara ang pinto. Naiwan si Liana sa pasilyo, nanginginig, hindi makahinga, habang ang banta ni Clarice ay tumatatak sa bawat sulok ng kanyang isipan na parang isang sumpa. Hindi nakatulog si Dante ng gabing iyon. Ang imahe ng kanyang anak na si Mateo na nanginginig habang pinupunit ang sarili nitong drawing ay tila isang multong hindi siya tinitigilan. Ang bawat hagulgol na pilit tinatago ng bata ay parang isang kutsilyong paulit-ulit na tumatarak sa kanyang puso. May mali. Isang malaking pagkakamali sa loob ng perpektong tahanan na akala niya ay kanyang binuo. Kinabukasan, sinubukan niyang harapin ang problema. Hinintay niyang umalis ang mga bata papuntang eskwela bago niya kinausap si Clarice sa kanilang silid. Nakaupo ito sa harap ng salamin, abala sa paglalagay ng pampaganda, ang larawan ng isang babaeng payapa at walang inaalala. Clarice, kailangan nating mag-usap. Simula ni Dante, sinubukang gawing kalmado ang kanyang boses. Tungkol saan, mahal? Tanong nito. Ang mga mata ay nasa salamin pa rin. Tungkol sa mga bata, napapansin kong malungkot sila. Lalo na si Liana at si Mateo, takot na takot siya kagabi. Sa wakas humarap si Clarissa sa kanya. Ang nangiti nito ay nawala. Napalitan ng isang ekspresyon ng pagkalito at sakit. Ano ang ibig mong sabihin na hindi ko sila inaalagaan ng maayos? Hindi yun ang sinasabi ko. Ang gusto ko lang malaman ay kung may nangyayari bang hindi ko alam. Biglang tumayo si Clarice. Ang mga mata nito ay nagsimulang mamasa. Dante, ginagawa ko ang lahat. Mula nang pumanaw si Martha, sinubukan kong punan ang lugar niya. Alam kong hindi ako ang tunay nilang ina, pero minamahal ko sila na parang sarili kong mga anak. Masakit naman yata na pagdudahan mo ako ng ganito. Nagsimula na itong umiyak. Mga luhang dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ito ba ang sukli sa lahat ng sakripisyo ko? Ang pag-isipan mo ako ng masama? Sabihin mo sa akin, Dante, hindi mo pa rin ba ako kayang pagkatiwalaan? Naramdaman ni Dante ang isang pamilyar na kirot ng konsensya. Muli, siya na naman ang lumalabas na masama. Siya ang nanakit sa babaeng walang ibang ginawa, kundi mahalin siya at ang kanyang mga anak. Clarice, hindi sa ganoon, sabi niya. Lumalambot ang boses. Hindi? Pero yun ang naririnig ko. Sabi nito sa pagitan ng mga hikbi. Kung may problema ang mga bata, baka dahil namimiss ka nila. Lagi kang wala. Baka dapat sa halip na ako ang tanungin mo, ay tingnan mo muna ang sarili mo. Ang mga salita nito ay tumama sa kanya ng husto. Dahil totoo, naging abala siya sa trabaho. Ginamit niya ang kumpanya bilang takasan mula sa kalungkutan ng pagkawala ng kanyang unang asawa. Marahil ay tama si Clarice. Marahil ay siya nga ang may kasalanan. Yumakap siya sa asawa. Patawad. Patawarin mo ako, mahal. Stressed lang siguro ako. Ngunit habang yakap niya si Clarice, ang imahe ng pasasapulsuhan ni Liana ay hindi pa rin maalis sa kanyang isipan. Dahil hindi pa rin mapanatag, naisip niyang kausapin ang isang taong matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Pinuntahan niya si Yaya Elena sa kusina. Naghahanda ito ng merienda para sa pag-uwi ng mga bata. Yaya Elena, maari ba tayong mag-usap sandali? Siyempre po, Sir Dante. Sagot nito. Pinunasan ng mga kamay sa kanyang apron. Kumusta po ba talaga ang mga bata kapag wala ako? Diretsong tanong ni Dante.
Maging tapat po kayo sa akin. Bumuntong hininga si Yaya Elena, isang malalim na buntong hininga na puno ng pag-unawa. Sir, ang totoo po, nasa mahirap na edad po si Liana, nagdadalaga. At si Mateo naman po, hinahanap pa rin ang kanyang yumaong ina. Normal lang po na medyo nagre-rebelde sila. Pero ang pasa sa kamay ni Liana, naku sir, aksidente lang po talaga yon. At alam niyo po, si Ma'am Clarice, sobra po ang pag-aalala niya. Siya pa nga po ang nag-init ng tubig para lagyan ng warm compress ang kamay ni Liana. Nakikita ko po, sir, araw-araw. Malaki po ang pagmamahal ni Ma'am Clarice sa mga bata. Sinusubukan niya po ang lahat, pero mahirap po talagang tapatan ang isang tunay na ina. Ang bawat salita ni Yaya Elena ay tila isang patak ng langis sa nag-aalab na apoy ng kanyang pagdududa. Pinapakalma siya, ngunit alam niyang nandyan pa rin ang apoy. Ang sinasabi ng matanda ay lohikal at kapani-paniwala. Ngunit ang sigaw ng kanyang puso, ang kanyang kutob, bilang isang ama, ay iba ang sinasabi. Gabi na, nagkulong si Dante sa kanyang study. Ang mga papeles ng kumpanya ay nakakalat sa kanyang mesa, ngunit ang isip niya ay lumilipad sa ibang lugar. Pakiramdam niya ay napapaligiran siya ng mga pader. Ang kanyang mga anak ay hindi makapagsalita. Ang kanyang asawa ay nagiging biktima sa tuwing siya'y magtatanong. At ang kanyang pinagkakatiwalaang kasambahay ay tila kinakampihan ng kanyang asawa. Binuksan niya ang kanyang laptop. Sa halip ng mga ulat sa negosyo, ibang bagay ang kanyang hinanap. Keywords: Hidden Camera for Home, Nannycam Philippines, How to Monitor Homes Secretly. Habang tinitingnan ng iba't ibang uri ng mga nakatagong kamera, mga ballpen, orasan, picture frame, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Kung hindi niya makukuha ang katotohanan mula sa mga bibig na nakasara, hahanapin niya ito sa pamamagitan ng isang matang hindi nakikita. Kinabukasan, nagdahilan siyang may bibilhin para sa opisina. Pumunta siya sa isang specialty electronics store sa Gilmore at bumili ng isang maliit na aparato. Isang high-definition camera na nakakubli sa anyo ng isang USB wall charger. Perpekto. Walang sino man ang maghihinala. Hating gabi na nang isinagawa niya ang kanyang plano. Tiniyak niyang mahimbing na ang tulog ni Clarice. Dahan-dahan siyang bumangon, bawat galaw ay maingat. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa bintana. Bumaba siya sa sala, ang puso niya'y kumakabog nang malakas sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya'y isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Pinili niya ang isang saksakan sa likod ng isang bookshelf, isang lugar na may malinaw na tanawin ng buong sala at ng paanan ng hagdanan, kung saan madalas maglaro si Mateo at dumaan si Liana. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasaksak ang charger. Isang maliit na asul na ilaw ang kumislap ng isang beses, hudyat na ito'y gumagana na. Kinonekta niya ito sa isang app sa kanyang telepono. Sa isang iglap, ang imahe ng kanyang madilim at tahimik na sala ay lumitaw sa screen. Bumalik siya sa kwarto. Ang telepono ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Humiga siya sa tabi ni Clarice na hindi man lang gumalaw. Ang katotohanan, mabuti man o masama, ay malapit ng mabunyag. Kinabukasan, kailangan niyang umalis para sa isang 2 araw na business conference sa Cebu. Habang nagpapaalam sa kanyang pamilya, mas mahigpit ang kanyang yakap sa mga anak. Mag-iingat kayo, bulong niya kay Liana. Babalik agad si Papa. Sa biyahe papuntang airport, ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi niya makayanan. Nang makasakay na siya sa eroplano, binuksan niya ang app sa kanyang telepono. Ang screen ay itim, naglo-load. Sa screen na yon nakasalalay ang lahat. Handa na siyang makita ang lahat, kahit gaano pa ito kasakit. Ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay. Ang malamig na hangin mula sa air conditioner ng hotel room sa Cebu ay tila hindi sapat para palamigin ang kaba sa dibdib ni Dante.
Nasa harap niya ang kanyang laptop, bukas sa presentasyon, para sa pinakamahalagang pulong ng kanyang kumpanya sa taong yon. Ngunit ang kanyang mga mata at isipan ay nasa teleponong nakapatong sa tabi nito. Ilang oras na siyang pilit na nagtatrabaho, sinusubukang kumbinsihin ang sarili na ang kanyang ginawa ay isang kalabisan, isang paranoid, na kilos ng isang amang nag-aalala lamang. Marahil ay tama si Clarice at si Yaya Elena. Marahil ay wala siyang makikita, kundi mga normal na eksena. Ang kanyang mga anak na naglalaro, nag-aaral, kumakain, ngunit hindi siya mapakali. Ang kutob niya ay parang isang alarmang hindi tumitigil sa pag-ingay sa loob ng kanyang kaluluwa. Sa wakas, sumuko siya. Isinara niya ang laptop ng may kasamang puwersa. Kinuha niya ang telepono. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig at pinagpapawisan. Huminga siya ng malalim bago buksan ang app. Ang live feed ay nagpapakita ng isang tahimik na sala. Walang tao. Pinindot niya ang playback at pinili ang recording mula kaninang hapon, pagka-uwi ng mga bata mula sa eskwela. Sa una, gumaan ang kanyang pakiramdam. Nakita niya si Mateo na naglalatag ng kanyang mga gamit pang drawing sa carpet. Si Liana naman ay nakaupo sa sofa, nagbabasa ng libro. Dumating si Clarice, may dalang isang baso ng juice para kay Mateo at marahan pa itong ngumiti. "Tingnan mo, Dante," bulong niya sa sarili. "Wala kang dapat ipag-alala. Praning ka lang." Patuloy siyang nanood. Lumipas ang ilang minuto. Habang umiinom ng juice, aksidenteng natabig ni Mateo ang baso. Ang kulay kahel na likido ay kumalat sa mamahaling puting carpet. Naniga si Dante, inaabangan ang susunod na mangyayari. Sa video, ang ngiti ni Clarice ay nawala na parang bula. "Mateo, ano ba? Tanga-tanga ka ba?" Ang boses nito, kahit sa munting speaker ng telepono, ay matalim at puno ng galit. Nakita ni Dante ang pagpikit ng kanyang anak. Sorry po, tita." "Anong magagawa ng sorry mo? Alam mo ba kung gaano kamahal ang carpet na yan?" Sigaw ni Clarice. Itinayo nito si Mateo sa pamamagitan ng paghila sa braso. Itinulak nito ang bata, na halos ikasubsob nito sa sahig. "Tita, wag po, aksidente lang po." Narinig ni Dante ang boses ni Liana na mabilis na tumayo para mamagitan. Humarang ito sa pagitan ni Clarice at ni Mateo. At doon, nangyari ang bagay na sumira sa mundo ni Dante. Sa video, isang kamay ang mabilis na humawi sa hangin. Isang malutong na tunog ang narinig niya, isang tunog na dadalhin niya hanggang sa kanyang kamatayan. Plak! Ang mukha ni Liana ay tumagilid dahil sa lakas ng sampal. Napahawak ito sa kanyang pisngi. Ang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit. Hindi makahinga si Dante. Ang hangin sa kanyang baga ay tila ninakaw. Ang kanyang paningin ay lumabo, nakapokus lamang sa maliit na screen. Napanood niya habang si Clarice ay dinuduro-duro ang kanyang anak na babae, habang si Mateo ay umiiyak ng tahimik sa isang sulok. Napanood niya ang takot, ang sakit, ang kawalan ng pag-asa sa mga mukha ng kanyang mga anak. Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang pinakamahahalagang yaman ay isang halimaw. Nabitawan niya ang telepono. Bumagsak ito sa carpeted na sahig ng hotel. Ang perpektong mundo na kanyang itinayo ay gumuho sa isang iglap. At sa ilalim ng mga guho ay nandoon siya, nasasaktan, nagagalit, nasusuklam sa sarili. Isang nag-aapoy na galit ang umakyat mula sa kanyang tiyan patungo sa kanyang dibdib. Isang galit na hindi niya pa naramdaman sa buong buhay niya. Galit kay Clarice, galit kay Yaya Elena, at higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Mga hayop sila. Bulong niya, ang boses ay garalgal at puno ng lason. "Hayop ako." Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang susi ng kanyang hotel room at wallet, at walang lingon-likod na lumabas ng kwarto. Habang naglalakad siya ng mabilis sa pasilyo,
Tumunog ang telepono ng kanyang kumpanya, ang kanyang business partner. Inignore niya ito. Sir Dante, saan po kayo pupunta? Magsisimula na po ang conference, habol ng kanyang sekretarya. Cancel everything, sabi niya nang hindi lumilingon. May emergency sa pamilya. Nagmamadali siyang nag-check out. Nag-book siya ng pinakaunang flight pabalik ng Maynila. Sa loob ng eroplano, nakatingin lang siya sa bintana, ngunit wala siyang nakikita. Ang tanging nakikita niya ay ang paulit-ulit na eksena ng sampal, ang takot sa mga mata ni Liana, ang mga luha ni Mateo. Bawat minuto sa himpapawid ay parang isang walang katapusang pagdurusa. Paglapag sa Maynila, hindi na siya umuwi sa mansyon. Dumiretso siya sa kanyang opisina. Kinuha niya ang isang tablet, ikinonekta ito sa telepono, at i-download ang video file. Kailangan niya ng mas malaking screen. Kailangan niya ng kopya. Gabi na nang sa wakas, ay umuwi siya. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng nag-aalalang si Clarice. Mahal, anong nangyari? Bakit ka umuwi agad? Tumawag ang sekretarya mo, sabi... Hindi niya ito pinatapos. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Inilapag niya ng malakas ang tablet sa glass center table sa sala. Blag! Napapitlag si Clarice sa gulat. Pinindot ni Dante ang play. Ang katahimikan ng gabi ay binasag ng mga sigaw mula sa tablet. Ang boses ni Clarice, galit at malupit. Ang iyak ni Mateo. Ang tunog ng sampal. Nakita ni Dante ang pagbabago sa mukha ni Clarice. Mula sa pag-aalala, naging pagkalito, at nang sa wakas ay nakita nito ang eksena sa screen, ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Nanlamig ito, ang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat. Nahuli na siya. Nang matapos ang video, isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa silid. Ano yan? Dante. Paano? Nautal na sabi ni Clarice. Ang mga mata ay hindi makapaniwalang nakatingin sa tablet. Pagkatapos ay sa kanya. Ang boses ni Dante ay mababa at delikado. Isang tunog na hindi pa naririnig ni Clarice mula sa kanya kailanman. Hindi paano ang tanong, Clarice. Ang tanong ay bakit. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng yelo. Bakit mo ginawa yan sa mga anak ko? Biglang nagbago ang anyo ni Clarice. Ang pagkagulat ay napalitan ng isang uri ng galit na ipinanganak mula sa desperasyon. Ang isang hayop na nakulong sa sulok ay lalaban. You spied on me? Sigaw niya. Ang boses ay biglang tumaas at naging matinis. Sa sarili nating pamamahay? Tinratraidor mo ako, Dante. Nilagyan mo ng kamera ang bahay na to? Sumagot ka sa tanong ko. Maring sabi ni Dante. Hindi natitinag sa pagbabago ng taktika nito. Tumawa si Clarice, isang tawang walang kagalakan, isang tawang puno ng pait. Ang sagot? Gusto mong malaman ang sagot? Disiplina ang tawag dyan, Dante. Isang bagay na hindi mo kayang ibigay dahil palagi kang wala. Lumalaki ang mga anak mo na walang respeto, walang modo. Ako ang humaharap sa kanila araw-araw. Ako ang nagsasakripisyo para maging isang ina sa kanila. Isang ina? Halos matawa si Dante sa kapaitan. Ang tawag dyan ay kalupitan, Clarice. Huwag na huwag mong dudungisan ang salitang ina sa pamamagitan ng marumi mong bibig. Lumapit siya. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay nagpapahiwatig ng isang pinal na desisyon. Nakita ko ang lahat. Ang pasa sa kamay ni Liana. Ang takot sa mga mata ni Mateo. Pinili kong magbulag-bulagan dahil mas madali yon. Pinili kong maniwala sa mga kasinungalingan mo dahil ayokong harapin ang katotohanan na nabigo ako bilang isang ama. Hinablot niya ang tablet mula sa mesa. Pero tapos na yon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito at sa unang pagkakataon, nakita ni Clarice ang isang Dante na hindi niya kilala. Isang Dante na hindi na kayang manipulahin. Isang Dante na handang wasakin ang lahat. Tapos na tayo, deklara niya. Ang boses ay pinal at walang bahid ng pag-aalinlangan.
Mag-impake ka ng mga gamit mo, ngayon din, at umalis ka sa pamamahay ko. Sa isang iglap, ang mga luhang puno ng pagkukunwari ni Clarice ay natuyo. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng tunay nitong kulay, isang maskara ng purong galit at pagbabanta. Umalis? Ngumisi ito, isang ngangising nakakakilabot. Sa tingin mo, ganoon lang kadali yon, Dante? Asawa mo ako. May karapatan ako sa bahay na to, sa buhay na to, at sa mga batang yan. Idinuro niya si Dante. Ang daliri ay nanginginig sa galit. Nakalimutan mo na ba? Ako ang perpektong asawa, ang mabuting ina-inahan. Sa mata ng lahat, ako ang biktima dito. Isang babaeng sinubaybayan ng sarili niyang asawa. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan nila? Humakbang ito palapit. Ang bawat salita ay puno ng lason. Ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Sige, subukan mo. Subukan mong kunin sa akin ang mga bata. Sisirain ko ang pangalan mo hanggang sa wala nang matira sa'yo. Ang sigawan kagabi ay huminto. Ngunit ang iniwan nitong katahimikan ay mas mabigat at mas nakakatakot. Para kay Liana, ang mansyon ay naging isang malaking hawla. Dati, ang panganib ay nagtatago sa mga ngiti at malalambing na salita ni Clarice. Ngayon, ang panganib ay lantad na. Nakikita niya ito sa bawat tingin, sa bawat kilos, sa bawat paghinga ng kanyang madrasta. Ang kanyang ama, si Dante, ay naroon. Nakikita niya ito, ngunit hindi niya mahawakan. Pagkatapos ng malaking bangayan, tila may isang hindi nakikitang pader na humaharang sa pagitan nilang mag-ama. Si Dante ay laging nasa telepono. Kausap ang mga abogadong hindi niya kilala. Ang mukha ay laging seryoso at gusot. Si Clarice naman ay hindi na umaarte. Ang kanyang mga ngiti ay napalitan ng mapanuring mga titig. Ang kanyang mga utos ay hindi na nakabalot sa paglalambing, kundi mga direktang kautusan na may bahid ng pagbabanta. Ang unang senyales ng pagbabago ay nangyari kinabukasan ng umaga. Pinasok ni Clarice ang kwarto ni Liana nang walang katok-katok. Akin na ang cellphone mo at ang tablet mo, sabi nito. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Po? Bakit po? Gulat na tanong ni Liana. Hawak ng mahigpit ang kanyang telepono na para bang iyon ang kanyang tanging koneksyon sa labas ng mundo. Dahil sinabi ko, simpleng sagot ni Clarice, inilahad ang kamay. Hindi mo kailangan yan. Makakasama lang sa pag-aaral mo. At para na rin hindi ka makapagsumbong ng mga kasinungalingan sa papa mo. Hindi po ako nagsisinungaling, protesta ni Liana. Ang boses ay nanginginig. Lumapit si Clarice. Ang mukha nito ay isang pulgada na lang ang layo sa kanya. Huwag mo akong sasagutin. Ibigay mo sa akin. Dahil sa takot, dahan-dahang iniabot ni Liana ang kanyang mga gadget. Kinuha ito ni Clarice nang walang pasabi at lumabas ng kwarto. Naiwan siyang nakatayo roon. Pakiramdam ay pinutulan siya ng dila at mga kamay. Simula sa araw na yon, ang kanyang mundo ay lumiit hanggang sa 4 na sulok na lamang ng bahay na yon. Ang kanyang tanging pag-asa ay ang kanyang ama. Ngunit sa tuwing sinusubukan ni Dante na kausapin siya ng masinsinan, palaging may humaharang. Isang hapon, nakita siya ni Dante sa hardin. Liana, anak. Panimula nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Akmang magsasalita na sana si Liana nang biglang sumulpot si Yaya Elena mula sa kung saan may dalang isang baso ng juice. Liana, Hija, pinapatawag ka na ni Ma'am Clarice. May ipapalinis daw siya sa'yo. Heto, inumin mo muna ito. Ang nangiti ni Yaya Elena ay pareho pa rin, ngunit ang mga mata nito ay iba na. Mayroon ng talim, isang babala, napilitan si Liana na sumunod. Iniiwan ng kanyang ama na walang magawa, kundi mapabuntong hininga. Ang dating mapagkakatiwalaang kasambahay
ay naging bantay ng kanilang bilangguan. Ang tensyon sa bahay ay tila isang lubid na unti-unting humihigpit, malapit ng mapatid. At isang hapon, napigtas ito. Nasa itaas sila ng enggrandeng hagdanan. Tinawag sila ni Clarice. Sinabing ito may mahalaga raw silang pag-uusapan. Nakatayo si Liana sa likod ni Mateo. Ang mga kamay ipasaba ay nakaalalay sa balikat ng kapatid. Mateo, malumanay na sabi ni Clarice, isang paglalambing na nagpadala ng kilabot sa buong katawan ni Liana. Sabihin mo nga kay tita, minsan ba, kapag naglalaro kayo ni Ate Liana mo, tinutulak ka ba niya? Kumunot ang noo ni Mateo. Hindi po, mabait po si ate. Sigurado ka? Giit ni Clarice, ang boses ay nagsisimula ng tumigas. Isipin mong mabuti, baka minsan nadadala lang siya sa laro. Baka natutulak ka niya ng hindi sinasadya. Di ba? Umiling si Mateo. Lalong humigpit ang kapit sa kamay ng kanyang ate. Hindi po, mahal po ako ni ate. Nawala ang pasensya sa mukha ni Clarice. Bata ka, huwag kang magsinungaling sa akin. Sabihin mo ang totoo. Tita, tama na po. Pakiusap ni Liana. Hinila niya si Mateo papalapit sa kanya. Natatakot na po siya. Binaling ni Clarice ang nanlilisik nitong mga mata kay Liana. Huwag kang makialam dito, traidora ka. At muli, hinarap nito si Mateo. Lumapit ito. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Isa, pangbeses, tinulak ka ba ng ate mo? Sa sobrang takot, napaatras si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakapako sa nagagalit na mukha ng kanyang madrasta. Hindi po, hindi po. Sigaw ng bata, patuloy sa pag-atras. Sinungaling, sigaw ni Clarice. Itinaas ang kamay na akmang mananakit. Sa pag-urong ni Mateo, hindi niya namalayan na nasa dulo na pala siya ng hagdan. Ang kanyang munting sakong ay sumayad sa hangin. Nawalan siya ng balanse. Mateo! Ang sigaw ni Liana ay sumabay sa isang nakakakilabot na tunog. Ang tunog ng isang munting katawan na gumugulong pababa sa matitigas na baitang nagawa sa kahoy. Thud, thud, thud. Isang iglap, natigil ang lahat. Nakahandusay si Mateo sa paanan ng hagdanan, hindi gumagalaw. Mateo! Sigaw ni Liana. Tumakbo siya pababa. Hindi na inalintana ang sariling kaligtasan. Lumuhod siya sa tabi ng kapatid. May dugo sa noo nito. Hindi ito sumasagot. Mateo! Bunso! Gumising ka! Sa itaas ng hagdanan, nakatayo pa rin si Clarice. Nilingon siya ni Liana. Ang mga mata ay puno ng luha at galit. At ang nakita niya ay hindi pag-aalala o takot. Sa isang mabilis na sandali, bago ito nagpanggap na natataranta, nakita ni Liana ang isang kislap sa mga mata ni Clarice. Isang kislap ng tagumpay. Ang sigaw ni Liana ang nagpababa kay Dante at Yaya Elena mula sa kani-kanilang mga silid. Ang sumunod na mga pangyayari ay malabo na sa isip ni Liana. Ang pagtawag ng ambulansya, ang pagmamadali, ang mga sirenang umalingaw-ngaw. Ang sumunod niyang natatandaan ay ang nakakapasong liwanag at amoy ng ospital. Nakaupo siya sa isang malamig na upuan sa labas ng emergency room na babalot ng kumot. Ang kanyang ama ay palakad-lakad. Ang mukha ay hindi maipinta sa pag-aalala. Si Clarice naman ay nakaupo sa isang sulok, tahimik na umiiyak. Lumabas ang isang doktor. Mr. De La Vega, mabilis na lumapit si Dante. Ako po. Kumusta ang anak ko, Dok? Stable na po siya, sabi ng doktor, na nagbigay ng kaunting ginhawa sa lahat. Pero mayroon po siyang bali sa kaliwang braso at mild concussion. Kailangan po siyang ma-admit para maobserbahan natin sa susunod na 24 oras. Napahawak si Dante sa kanyang noo, isang halo ng ginhawa at patuloy na pag-aalala. Tumingin siya kay Liana, ang mga mata ay nagtatanong, Anak, anong nangyari?
Bago pa man makasagot si Liana, tumayo si Clarice. Lumapit ito kay Dante, humahagulgol at kumapit sa braso nito. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa mga pekeng luha. Dante, mahal? Sabi nito sa pagitan ng mga hikbi. Hindi ko, hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Tumingin ito kay Liana. Ang mga mata ay puno ng kunwaring awa at akusasyon. Si Liana, nag-aaway sila ni Mateo. Nagkahabulan. Tinulak niya si Mateo. Ang mga salita ni Clarice ay tumama kay Dante na parang isang malakas na sampal, kapantay ng sampal na napanood niya sa video. Si Liana. Tinulak niya si Mateo. Tumingin si Dante sa kanyang anak na babae. Si Liana ay nakaupo sa malamig na sahig, nakabalot sa kumot. Ang mukha ay basang-basa sa luha, ngunit ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang sakit. Hindi ito nagsasalita. Hindi ito nagpoprotesta. Tila ba ang kasinungalingan ay napakalaki at napakabigat na pati ang kanyang boses ay ninakaw nito. Sa isang sulok ng kanyang isipan, alam niyang imposible. Ngunit sa kabilang sulok, may isang lason na gumagapang. Ang pagdududa. Paano kung totoo? Paano kung sa sobrang selos o galit ni Liana ay nagawa nga niya iyon? Ang gulo sa kanyang isipan ay parang isang bagyo. Ang puso niya ay nahahati sa pagitan ng nakita niyang kalupitan ni Clarice at ng nakakakilabot na akusasyon nito ngayon. Hindi. Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Dante. Isang salitang hindi para kay Clarice o kay Liana, kundi para sa sarili niya. Isang pakiusap na sana, hindi totoo ang lahat ng ito. Maya-maya, pinayagan na silang pumasok sa kwarto ni Mateo. Mahimbing na natutulog ang bata. Ang braso ay nakakast at may maliit na benda sa noo. Umupo si Dante sa tabi ng kama, hinawakan ang kamay ng anak. Si Clarice naman ay umupo sa kabilang panig. Ipinagpapatuloy ang kanyang pagganap bilang isang nag-aalalang ina. Inaayos ang kumot, hinahaplos ang buhok ni Mateo. Ang bawat kilos nito ay tila isang karayom na tumutusok sa mata ni Dante. Sumunod na pumasok si Yaya Elena. May dalang isang bag ng mga damit at gamit. Sir, Ma'am, nagdala na po ako ng mga damit para kay Mateo. Salamat, Yaya, sabi ni Clarice. Ang boses ay pagod. Kumusta po ang alaga ko? Tanong ni Yaya Elena. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tiningnan ni Dante ang dalawang babae, ang kanyang asawa at ang kanyang pinagkakatiwalaang kasambahay. Isang perpektong larawan ng dalawang taong nagmamalasakit. Ngunit sa ilalim ng larawang iyon, may nabubulok. Biglang nag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Isang hindi rehistradong numero. Naalala niya, ito ang numero ng private investigator na kinuha niya ilang araw na ang nakalipas para alamin ang nakaraan ni Clarice. Isang kilos na ginawa niya dahil sa pagdududa. Isang kilos na halos nakalimutan na niya dahil sa sunod-sunod na mga pangyayari. Excuse me, sabi niya. Sabay tayo. Kailangan niyang sagutin yon. Kailangan niya ng hangin. Lumabas siya sa pasilyo ng ospital. Ang amoy ng gamot at disinfektante ay nanunuot sa kanyang ilong. Sinagot niya ang tawag. Mr. De La Vega, sabi ng isang profesional at malamig na boses sa kabilang linya. Yes, may nakuha ka na ba? Tanong ni Dante, walang pasensya. Opo, sir. At sa tingin ko ito ay napakahalaga. Tungkol po ito sa pagkatao ni Clarice Reyes. Anong tungkol sa kanya? Ang buo niya pong pangalan ay hindi lang Clarice Reyes. Ito po ay Clarice Reyes Alcantara. Mayroon po siyang nakatatandang kapatid na babae. Pangalan po niya ay Elena Reyes Alcantara. Natigilan si Dante. Ang mga salita ay tila dumaan lang sa kanyang tainga. Hindi pa lubusang pumapasok sa kanyang isipan. Elena? Opo, sir. Patuloy ng investigador. Ayon po sa aming source, siya rin po ang babaeng kasalukuyang nagtatrabaho sa inyo bilang kasambahay, si Yaya Elena.
Magkapatid po sila, isang nakakabinging katahimikan. Para kay Dante, ang buong pasilyo ng ospital ay biglang umikot. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang investigador ay nagpatuloy, ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng katotohanan. Mayroon din po silang kasaysayan ng mga katulad na arrangement sa nakaraan, mga maliliit na panloloko. Ang kapatid po ang naghahanap ng target at ang isa naman ay sumusuporta mula sa loob. Bam! Lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa isipan ni Dante. Isang napakalinaw at nakakakilabot na larawan ang nabuo. Ang mga salita ni Yaya Elena. Malaki po ang pagmamahal ni Ma'am Clarice sa mga bata. Isang kasinungalingan para protektahan ang kapatid. Ang palaging pagsulpot ni Yaya Elena sa tuwing kinakausap niya si Liana. Hindi ito nagkataon. Ito ay sadyang pagharang. Ang pagdadala ni Yaya Elena ng pagkain kay Liana sa loob ng aparador. Magtiis ka lang para sa kapakanan ng lahat. Hindi ito awa. Ito ay manipulasyon. Isang paraan para manatiling tahimik si Liana para sa kapakanan ng kanilang plano. Ang pagtataksil ay parang isang aalon na rumagasa sa kanya, mas malakas at mas masakit kaysa sa una. Hindi lang si Clarice ang kanyang kalaban. Dalawa sila. Dalawang ahas sa loob ng kanyang pamamahay, dalawang demonyong pinagkatiwalaan niya sa buhay ng kanyang mga anak. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Huminga siya ng malalim. Pinipilit na pakalmahin ang nagwawalang galit sa kanyang dibdib. Ang galit niya ngayon ay iba na. Hindi na ito mainit at sumasabog. Ito ay malamig, tahimik, at mas mapanganib. Tumingin siya sa salamin ng pinto ng kwarto ni Mateo. Mula sa labas, kitang-kita niya ang eksena sa loob. Nakita niya si Clarice na bumubulong sa tainga ni Yaya Elena at nakita niya si Yaya Elena na marahang hinahaplos ang likod ng kapatid nito. Isang kilos ng pagpapakalma, isang kilos ng pagiging kakampi. Tumingin ang dalawa sa isa't isa at sa kanilang mga mata, nakita ni Dante ang lahat, ang kanilang mga sikreto, ang kanilang alyansa, ang kanilang pagtataksil. Sila ay isang koponan at ang kanyang mga anak ang kanilang biktima. Isang nakakatakot na kalinawan ang bumalot kay Dante. Alam na niya ang kanyang gagawin. Naglakad siya pabalik sa loob ng kwarto. Ang kanyang mga yapak ay tahimik ngunit may bigat. Ang kanyang mukha ay kalmado. Isang kalmadong nagtatago ng isang napakalaking bagyo. Pagpasok niya, napatingin sa kanya sina Clarice at Yaya Elena. May pagtataka sa kanilang mga mata dahil sa biglaang pagbabago ng kanyang aura. Hindi niya sila tiningnan ng dire-diretso. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa natutulog na si Mateo. Luwapit siya sa kama. Pagkatapos, sa isang boses na malamig at pinal, nagsalita siya. Umuwi na kayong dalawa. Natigilan sina Clarice at Yaya Elena. Ano, mahal? Tanong ni Clarice. Tumingin si Dante sa kanila at ang lamig sa kanyang mga mata ay sapat na para magpayelo sa buong silid. Ang sabi ko, umuwi na kayo. Ako na ang magbabantay kay Mateo. Ang pag-uwi nila mula sa ospital ay kasinlamig ng pasilyo na kanilang iniwan. Si Mateo ay natutulog sa kanyang silid, ligtas sa ngayon, ngunit ang digmaan sa labas ng kanyang pinto ay nagsisimula pa lamang. Alam ni Dante na ang bawat salita, bawat kilos, bawat paghinga niya mula sa sandaling ito ay kailangang maging isang kalkuladong pag-arte. Ang kanyang mga kaaway ay nasa loob mismo ng kanyang kuta at sila ay nagmamasid. Kinabukasan, sa hapagkainan, isang eksena ng halos perpektong normalidad. Ang kanyang dinatnan. Nakaupo si Clarice, ang mukha ay nagpapakita ng tamang-tamang halo ng pagod at pag-aalala. Si Yaya Elena ay abala sa pag-aasikaso ng almusal.
Tanging ang bakanteng upuan ni Liana ang nagpapahiwatig ng tensyon sa ilalim ng lahat. Huminga ng malalim si Dante. Oras na para sa unang yugto ng kanyang palabas. Umupo siya sa tapat ni Clarice. Mahal, panimula niya. Ang boses ay sinadya niyang gawing malumanay at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Nag-angat ng tingin si Clarice. Ang mga mata ay nagpapakita ng nagtatakang sakit. Patawarin mo ako sa lahat, patuloy ni Dante. Sa pagdududa ko sa'yo, sa paglalagay ko ng kamera, kagabi habang binabantayan ko si Mateo, napagtanto ko, baka tama ka, masyado akong wala, masyado akong stressed at naibunton ko sa'yo ang lahat. Ang bawat salita ay parang lason sa kanyang dila, ngunit kailangan niyang lunukin ito. Nakita niya ang isang munting kislap sa mga mata ni Clarice, ang kislap ng isang taong nakakakuha ng gusto niya. Dante, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Naiintindihan ko. Mahirap para sa ating lahat ang sitwasyon. Hindi, giit ni Dante. Umarte na parang siya ang may kasalanan. Ako ang mali. Lalo na sa pag-akus ako sa iyo tungkol sa nangyari kay Mateo. Nakausap ko si Liana. Sinabi niyang naglalaro lang daw sila. Isang aksidente. Ito ang pinakamahirap na kasinungalingan sa lahat. Ang pagdiin sa sarili niyang anak kahit pansamantala. Ngumiti si Clarice, isang matamis na ngiti na hindi umabot sa mga mata nito. Ngunit tinanggap nito ang alok na kapayapaan. Tinanggap nito ang pagsuko ni Dante. Kalimutan na natin yun, mahal. Ang importante, magkakasama tayo para sa mga bata. Kinabukasan, nagpaalam si Dante na may pupuntahan siyang mahalagang pulong. Ngunit sa halip na sa kanyang opisina, dumiretso siya sa isang makintab na gusali sa Makati, ang law office ng pinakamagaling na pamilyar na abogado sa bansa. Ginoong de la Vega, salamat sa pagpunta. Bati ni Attorney Reyes, isang babaeng nasa edad 50 na may matatalim na mata. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa maikling abis, sagot ni Dante. Sa loob ng isang oras, isinalaysay ni Dante ang lahat. Mula sa kanyang mga unang pagdududa, sa video, sa pagkahulog ni Mateo, hanggang sa pagkatuklas niya sa ugnayan ni Clarice at Elena. Makinig ng mabuti si Attorney Reyes, ang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng kanyang mesa. Nang matapos si Dante, tumango ito. Malinaw na psychological at physical abuse ang nangyayari. Sabi ng abogado, ang video ay isang matibay na ebidensya. Ngunit ang testimonya ni Liana ang pinakamahalaga sa lahat. Kailangan natin siyang makuha. Iyon ang problema, sabi ni Dante. Hindi ko siya makausap ng mag-isa. Ang kapatid ni Clarice, si Elena, ay palaging nakabantay. Kung gayon, kailangan mong magpatuloy sa ginagawa mo, payo ni Attorney Reyes. Magpanggap kang naniniwala ka sa kanila. Ipakita mong nasa panig kanila. Kailangan nating hintayin ang tamang tiyempo para makuha si Liana. Sa ngayon, ang kailangan natin ay mas maraming ebidensya. Ano mang i-record mo, ano mang pag-amin, gaano man kaliit ay makakatulong. Umalis si Dante sa opisina na may panibagong determinasyon, may plano na siya. Isang mapanganib na plano, ngunit ito lang ang tanging paraan. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay bumalik sa isang kakaibang normalidad. Si Dante ay naging ang perpektong asawa, maalaga, mapag-unawa. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, ang kanyang mga mata ay palaging nagmamasid. Sinubukan niyang muling lapitan si Liana. Isang hapon, nakita niyang nag-iisa ito sa library. Mabilis siyang nagsulat sa isang maliit na piraso ng papel. Anak, magtiwala ka sa akin. Huwag kang matakot. Tawagan mo ako sa numerong ito gamit ang telepono ng eskwela. Naghihintay si Papa. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang papel ay nakatago sa kanyang palad. Liana, may ibibigay ako sa'yo. Sir Dante. Isang boses mula sa likuran ang pumutol sa kanya. Si Yaya Elena,
May dalang isang bandehado ng cookies at gatas. Merienda para kay Liana. Nako, mukhang pagod na pagod sa pag-aaral ang alaga ko. Ang tiyempo ay perpekto. Masyadong perpekto. Habang inilalapag ni Yaya Elena ang bandehado, aksidente nitong natabig ang kamay ni Dante. Ang maliit na papel ay nahulog sa sahig. Bago pa man makakilos si Dante, mabilis itong pinulot ni Yaya Elena. Ngumiti ito. Naku sir, may nahulog po kayo. Ngunit sa halip na ibalik sa kanya, ibinulsa nito ang papel. Ako na po ang magtatapon nito. Tumingin si Dante kay Liana. Nakita niya ang isang munting kislap ng pag-asa sa mga mata ng anak nang makita nito ang papel at kung paano ito namatay nang kunin ito ni Yaya Elena. Ang sakit na kanyang naramdaman ay halos magtulak sa kanya na itapon ang lahat ng pagkukunwari. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Naramdaman marahil ni Clarice na kahit sa pagsuko ni Dante, unti-unti pa ring nawawala ang kanyang kontrol. Naramdaman niyang kailangan niya ng isang pinal na alas. Isang alas na tatalian si Dante sa kanya magpakailanman. Isang gabi, naghanda si Clarice ng isang espesyal na hapunan. May kandila, alak, at mga paboritong pagkain ni Dante. Para saan ito? Tanong ni Dante. Nagpapanggap na natutuwa. Ngumiti si Clarice, isang nangiting hindi pa niya nakita rito noon. Isang ngangiti ng absolutong tagumpay. Mayroon akong sorpresa para sa'yo, mahal. Isang sorpresa na magbabago sa buhay nating lahat. Kinuha nito ang kamay ni Dante at inilagay sa kanyang tiyan. Dante! Bulong nito. Ang mga mata ay nagniningning. Buntis ako. Magkakaanak na tayo. Natigilan si Dante. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang baga. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila bumuhos pababa sa kanyang mga paa. Bago pa man siya makabawi, inabutan siya ni Clarice ng isang maliit na puting bagay. Isang pregnancy test. May 2 malinaw na pulang linya. Positibo. Hindi mo na kami pwedeng iwan, Dante, sabi ni Clarice. Ang boses ay matamis, ngunit ang mga mata ay puno ng hamon. Magkakaroon na tayo ng sarili nating pamilya. Ang balita ay kumalat sa mansyon na parang isang sakit. Hindi ito opisyal na inanunsyo sa isang masayang hapunan. Narinig lang ito ni Liana. Narinig niya ito mula sa pag-uusap ni Clarice sa telepono. Ang boses nito ay matagumpay at hindi na sinusubukang itago ang saya. Oo, girl. Confirmed na. Finally, magkakaroon na kami ni Dante ng sarili naming baby. Ang tagal kong hinintay ito. Nakatayo si Liana sa pasilyo sa labas ng silid nito. Ang kamay ay nasa doorknob, paralisado. Ang mga salitang yon ay hindi lang balita. Iyon ay isang sentensya. Isang hatol na habang buhay siyang magiging tagalabas sa sarili niyang pamamahay. Ang munting pag-asa na baka may plano ang kanyang ama, na ang lahat ng ito ay isang palabas, ay biglang dinurog at ginawang abo. Isang anak. Isang tunay na anak. Ibig sabihin, si Clarice ay mananatili na. Magpakailanman. Ang tali na nag-uugnay dito sa kanyang ama ay hindi na mapuputol. At sila ni Mateo, sila na lang ang mga sagabal, mga buhay na alaala ng nakaraan na kailangang burahin para magbigay daan sa bagong pamilya. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanyang isipan. Ang lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang puso. Isang kabog na puno ng takot. Mula sa araw na yon, lalong naging reyna si Clarice sa kanilang kaharian. Ang kanyang paglakad ay may kasama ng yabang. Ang kanyang mga utos ay mas naging malupit. Ang kanyang tiyan na bahagya palang umuumbok ay naging kanyang setro at korona. At si Liana ang naging sentro ng kanyang galit. Isang hapon, habang nag-aayos si Liana ng mga libro sa sala, pumasok si Clarice na may dalang mga magasin. Mga magasin tungkol sa mga sanggol. Sadyang umupo ito sa tapat niya at binuklat ang mga pahina ng malakas.
Ang gaganda ng mga damit ng baby ngayon, no? Sabi ni Clarice, hindi tumitingin sa kanya. Excited na akong bihisan ng baby ko. Siyempre, sisiguraduhin kong sa kanya mapupunta ang lahat. Ang pinakamaganda sa lahat. Hindi kumibo si Liana. Pinagpatuloy niya ang pag-aayos ng mga libro. Magiging perpekto ang pamilya namin. Patuloy ni Clarice. Ang bawat salita ay isang patalim. Ako, si Dante, at ang aming anak, isang tunay na pamilya. Hindi na napigilan ni Liana ang sarili. Binitawan niya ang libro. Hindi ka namin pamilya. Sabi niya, ang boses ay mahina, ngunit puno ng galit na matagal nang kinikimkim. Kahit kailan. Iyon lang ang hinintay ni Clarice. Tumayo ito. Ang mukha ay biglang nag-iba. Ang nangiti ay napalitan ng isang mapanganib na anyo. Anong sinabi mo? Ang sabi ko. Hindi na natapos ni Liana ang kanyang sasabihin. Sa isang mabilis na kilos, hinawakan ni Clarice ang kwelyo ng sarili nitong blusa at hinila ito pababa nang may buong lakas. Ang tunog ng napupunit na tela ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Rape! Kasunod noon, gamit ang sarili nitong mga kuko, kinalmot ni Clarice ang kanyang braso, sapat lang para mag-iwan ng mahahabang pulang marka. At pagkatapos, sumigaw ito. Isang sigaw na puno ng gulat at sakit na kung hindi mo alam ang katotohanan ay iisipin mong tunay. Ah, tulong! Dante! Tulong! Nagmamadaling bumaba si Dante mula sa kanyang study. Kasunod si Yaya Elena. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanilang nakita ay isang eksenang perpektong idinirehe. Si Clarice na umiyak sa sahig. Ang damit ay punit. Ang braso ay nagdurugo. At si Liana, nakatayo. Ang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Anong nangyari? Sigaw ni Dante, tumatakbo palapit kay Clarice. Si Liana, humahagulgol na, sabi ni Clarice. Sinabi ko lang na excited na ako sa baby. Tapos sinugod niya ako. Sinabi niyang papatayin niya ang kapatid niya. Sinabunutan niya ako, Dante. Baliw na siya. Tumingin si Dante kay Liana. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyong hindi mabasa ni Liana. Pagkalito, galit, pagkadismaya. Hindi po totoo yan, Papa, sabi ni Liana. Ang mga luha ay nagsisimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi po. Siya po ang may gawa niyan. Sinungaling! Sigaw ni Clarice. Tingnan mo ang ginawa niya sa akin. Paano na ang anak natin? Paano kung natuluyan niya ako? Niyakap ni Dante si Clarice. Shh! Tahan na! Ligtas ka na! Pagkatapos ay tumingin siya kay Liana. Pumanig ka sa kwarto mo. Ngayon din. Ang bawat salita ay parang isang hagupit. Walang tanong, walang pagdududa sa sinabi ni Clarice. Isang utos lang. Umakyat si Liana sa kanyang kwarto. Ang mga binti ay tila wala ng lakas. Isinara niya ang pinto at napasandal dito. Ang kanyang katawan ay nanginginig nang hindi mapigilan. Tapos na. Ito na ang katapusan. Nanalo na si Clarice. Nang gabing iyon, hindi siya bumaba para maghapunan. Hindi rin siya tinawag. Nakahiga lang siya sa kanyang kama, nakatitig sa kisame. Maya-maya, narinig niya ang mga boses mula sa study ng kanyang ama. Ang pinto nito ay bahagyang nakaawang. Hindi na ito tama, Dante. Boses ni Clarice, puno ng pag-aalala na halatang peke. Paano kung ulitin niya yon? Paano kung mas malala pa ang gawin niya kapag nanganak na ako? Nagseselos siya, Dante. Isang panganib si Liana sa anak natin. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay ang boses ng kanyang ama, pagod at tila sumusuko na. Anong gusto mong gawin ko? May kilala akong eskwelahan sa probinsya, sabi ni Clarice. Isang boarding school para sa mga batang may special needs. Doon matutulungan siya. Malalayo siya sa stress dito
magiging ligtas siya at magiging ligtas din ang baby natin. Hinintay ni Liana ang pagtutol ng kanyang ama, ang pagsigaw, ang pagsasabing, "Hindi, anak ko yan." Ngunit wala siyang narinig. Ang narinig niya ay ang mga salitang tuluyang pumatay sa kanyang kaluluwa. "Sige," sabi ng kanyang ama. Ang boses ay mahina at puno ng pagod. "Tama ka siguro. I'll handle it. Ako na ang bahala." Isang malakas na ugong ang pumuno sa tainga ni Liana. Hindi na siya makahinga. Ang kanyang ama, ang kanyang huling pag-asa, ibibigay siya, itatapon siya. Pinili nito si Clarice. Pinili nito ang bagong anak. Pagkaraan ng isang oras, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok ang kanyang ama. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Sa likod nito, nakita ni Liana ang isang maleta. Ang kanyang mga gamit. Nakaimpake na. Lumapit si Dante sa kanya. Ang mukha nito ay isang maskara ng kalungkutan na hindi niya maintindihan. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Malamig ito na parang yelo. "Anak, kailangan mong sumama sa akin." Ang boses nito ay walang emosyon, walang buhay. Para din ito sa ikabubuti mo. Tumingin si Liana sa mukha ng kanyang ama. Ang lalaking dati niyang tinatawag na bayani, ang kanyang tagapagtanggol. Ngayon, isa na itong estranghero. Isang estrangherong maghahatid sa kanyang kulungan. Ang kanyang puso, na matagal nang basag, ay nadurog na ng tuluyan hanggang sa maging pinong-pinong pulbos. Wala nang natira. Lahat ay nawala. Walang salitang namutawi sa bibig ni Liana habang sumusunod sa kanyang ama palabas ng mansyon. Ang bawat hakbang pababa sa hagdanan kung saan nahulog si Mateo ay parang isang paglalakad patungo sa kanyang sariling bitayan. Dala ng kanyang ama ang kanyang maleta. Sa likod nila, sa may pintuan, nakatayo sina Clarice at Yaya Elena. Ang kanilang mga muka ay nagpapakita ng perpektong halo ng awa at pag-aalala. Ngunit sa kanilang mga mata, nakita ni Liana ang hindi maitatagong kislap ng tagumpay. Tahimik siyang pumasok sa kotse. Hindi niya tiningnan ang kanyang ama. Nakatingin lang siya sa bintana. Habang ang sasakyan ay dahan-dahang gumagalaw paalis, iniiwan ang bahay na dati niyang tinawag na tahanan. Bawat metro na inilalayo nila ay isang patak ng luha na tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ito na. Tinatalikuran na siya. Ipinamimigay na siya. Ang biyahe ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng makina ng sasakyan. Inaasahan ni Liana na liliko sila papuntang SLEX o NLEX, ang daan palabas ng Maynila. Ngunit nagulat siya nang manatili sila sa EDSA, papunta sa direksyon ng Makati. Kumunot ang noo niya. Sinulyapan niya ang kanyang ama. Nakapokus ito sa daan. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang panga ay matigas. "Saan po tayo pupunta?" Sa wakas ay nagawa niyang itanong. Ang boses ay halos isang bulong. Hindi sumagot si Dante. Ilang minuto pa, lumiko sila sa isang pamilyar na kalye sa Makati at huminto sa harap ng isang mataas at makintab na gusali. Ang gusali kung saan matatatagpuan ang opisina ng kanyang ama. Ngunit sa halip na sa parking ng kumpanya, pumasok sila sa residential parking. Bumaba si Dante at pinagbuksan siya ng pinto. "Baba na, anak." Nanginginig na bumaba si Liana. "Papa, ano pong ginagawa natin dito?" Sa halip na sumagot, iginiya siya ni Dante papasok sa elevator. Pinindot nito ang penthouse floor. Habang paakyat ang elevator, ang puso ni Liana ay kumakabog ng napakabilis. Ano ang nangyayari? Pagbukas ng pinto ng elevator, bumungad sa kanila ang isang malawak at modernong condo unit. Sa gitna ng sala, may isang babaeng nakatayo, nakasuot ng isang formal na business suit. Siya ang babaeng nakita ni Liana sa mga litrato sa opisina ng kanyang ama. Si Attorney Reyes ang abogado nito.
Magandang gabi, Liana. Bati ng abogado. Ang boses ay malumanay, ngunit may awtoridad. Maupo ka. Tumingin si Liana sa kanyang ama. Ang mukha ay puno ng pagkalito. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito. Ang maskara ng pagod at pagsuko ay nawala na. Ang nakikita niya ngayon ay isang mukha ng matinding kalungkutan, pagsisisi, at isang bagay na hindi niya pa nakikita rito noon, determinasyon. Iginiya siya ni Dante papunta sa sofa. Umupo ito sa tabi niya. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat ng ito, hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay nito ay mainit at mahigpit. Anak, simula ni Dante. Ang boses ay nanginginig sa emosyon na matagal na niyang itinatago. Patawarin mo ako. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liana. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit, sa lahat ng pagkakataon na hindi kita pinakinggan, sa lahat ng araw na hinayaan kong saktan ka niya. Patawarin mo si Papa dahil naging duwag ako. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Dante. Ang lahat ng nakita mo nitong mga nakaraang araw, ang pagpayag ko sa kanya, ang pag-arte na naniniwala ako sa mga kasinungalingan niya, lahat yun ay isang palabas. Natigilan si Liana, hindi makapaniwala. Hindi kita itatapon, anak, sabi ni Dante. Lalong humigpit ang hawak sa kanyang mga kamay. Hindi kailanman. Dinala kita dito para maging ligtas. Dinala kita dito para sa wakas. Pakinggan ka. Kinuha ni Attorney Reyes ang isang tablet mula sa mesa. Ang parehong tablet kung saan napanood ni Dante ang katotohanan. Ipinakita nito kay Liana ang video. Napanood ni Liana ang kanyang sarili, ang kanyang kapatid. Napanood niya ang sampal. Napanood niya ang kalupitan ni Clarice na walang takip. Sa pagkakita niya sa video, isang malakas na emosyon ang bumuhos mula sa kanya. Hindi ito galit o takot. Ito ay ginhawa. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay biglang gumaan. Nakita niyo po pala, bulong niya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy na. Nakita niyo po. Nakita ko, anak, sabi ni Dante. Ang sariling mga luha ay dumadaloy na rin. At hinding-hindi ko nahahayaang mangyari ulit yon. Kailanman. Niyakap niya si Liana ng napakahigpit. Isang yakap na matagal na niyang inaasam. Isang yakap na nagsasabing, nandito na ako. Isang yakap na humihingi ng tawad. Isinubsob ni Liana ang kanyang mukha sa dibdib ng ama at doon humagulgol ng malakas. Inilabas ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng lungkot na kanyang kinimkim. Nang sa wakas ay kumalma na siya, nagsalita si Attorney Reyes. Liana, alam kong mahirap ito, pero kailangan naming malaman ang lahat. Ang bawat detalye, gaano man kaliit. Ang iyong salaysay, ang pinakamalakas nating sandata para protektahan ka at ang kapatid mo at para panagutin si Clarice at ang kanyang kapatid sa batas. Sa tabi niya ay may isa pang babae, isang social worker na may malumanay na ngiti. Nandito kami para tulungan ka, Liana. Hindi ka nag-iisa. Tumingin si Liana sa kanyang ama. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata nito. Nakita niya ang pagtitiwala. At sa sandaling iyon, ang takot na matagal nang nagpipis sa kanya ay nawala. Huminga siya ng malalim. Sige po, sabi niya. Ang boses ay nanginginig pa, ngunit meron ng katatagan. At nagsimula siyang magkwento. Isinalaysay niya ang lahat. Ang mga pananakit na walang marka. Ang mga salitang mas masakit pa sa sampal. Ang pagkukulong sa aparador. Ang mga pagbabanta. Ang pagbagsak ni Mateo sa hagdanan. Ang bawat kasinungalingan. Ang bawat luhang pilit niyang tinago. Habang nagsasalita siya, lalo siyang lumalakas. Ang bawat salita ay isang hakbang papalayo sa pagiging biktima. Ang bawat salita ay isang hakbang papalapit sa katarungan. Pagkatapos ng halos 2 oras, natapos siya. Ang silid ay binalot ng katahimikan.
Si Dante ay nakayuko. Ang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Si Attorney Reyes ay seryosong nagsusulat sa kanyang notepad. Tumayo ang abogado. Salamat, Liana. Napakatapang mo. Tumingin ito kay Dante. Ang mga mata nito ay matalim na parang bakal. Handa na tayo, sabi nito sa isang boses na pinal at walang pag-aalinlangan. Oras na para bumalik sa impyernong iyon. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na tila walang kamalay-malay sa bagyong malapit nang sumabog sa loob ng mansyon sa Forbes Park. Para kay Clarice, ito ay isang umaga ng tagumpay. Gising na siya ng maaga, naghahanda para sa kanyang unang check-up sa pinakamahal na OBGYN sa bansa. Wala na si Liana. Ang huling sagabal sa kanyang perpektong buhay ay naalis na. Ngayon, kailangan na lang niyang sementuhin ang kanyang pwesto bilang nag-iisang reyna ng pamilya de la Vega. Habang nag-aayos siya sa harap ng salamin, bumukas ang pinto ng kanilang silid. Pumasok si Dante, bihis na bihis. Maaga ka yata, mahal. Bati ni Clarice, nakangiti. Ready ka na ba para sa check-up ng ating baby? May mas importante tayong kailangang gawin, sagot ni Dante. Ang boses ay kalmado, ngunit may kakaibang bigat. Ano naman yun? Tanong ni Clarice. Mag-uusap tayo. Sa baba. Lahat tayo. Bumaba sila sa sala. Nandoon na si Yaya Elena, naghahanda ng almusal. Nang makita ang seryosong mukha ni Dante, bahagyang kumunot ang noo nito. May kakaiba sa atmosfera. Maupo kayo. Utos ni Dante. Ang kanyang tono ay hindi na nag-aanyaya, kundi nag-uutos. Nagkatinginan ang magkapatid bago umupo sa sofa. Anong problema, Dante? Tanong ni Clarice, nagsisimula ng mairita. Bago pa man makasagot si Dante, tumunog ang doorbell. Ako na ang magbubukas, sabi ni Dante. Naglakad siya papunta sa pinto. Pagbukas niya, hindi lang isang tao ang pumasok. Unang pumasok si Attorney Reyes, kasunod ang dalawang social worker mula sa DSWD, Department of Social Welfare and Development. At sa likod nila, pumasok si Liana. Nanlaki ang mga mata ni Clarice at Elena. Ang kulay sa kanilang mga muka ay biglang nawala. Ang pagkalito ay mabilis na napalitan ng sindak. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Clarice. Napatayo. Liana, anong ginagawa mo dito? Dante, ano to? Si Liana ay hindi natinag. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang madrasta. Sa likod niya, inilagay ni Dante ang isang kamay sa kanyang balikat. Isang kilos ng suporta at proteksyon. Maupo ka, Clarice, sabi ni Attorney Reyes. Ang boses ay matalim na parang kutsilyo. Ako si Attorney Amanda Reyes, ang legal counsel ng pamilya de la Vega. At narito kami kasama ang mga kinatawan mula sa DSWD para imbestigahan ang mga seryosong akusasyon ng child abuse sa loob ng pamamahay na ito. Abuse? Walang katotohanan yan. Depensa ni Clarice, ang boses ay tumataas. Gawa-gawa lang yan ng batang yan. Nagseselo siya sa kapatid niya, kaya siya gumagawa ng kwento. Kalmadong inilapag ni Attorney Reyes ang isang tablet sa mesa. Ang parehong tablet. Pinindot niya ang play. Muling umalingaw-ngaw sa sala ang tunog ng sampal, ang iyak ni Mateo, ang malupit na boses ni Clarice. Iyan ba ay gawa-gawa lang, Ginang de la Vega? Tanong ng abogado. Iyan ay in-edit. Frame up yan. Desperadong sigaw ni Clarice. Talaga ba? Sabi ni Attorney Reyes, kinuha ang isang folder mula sa kanyang briefcase. Kung gayon, baka maipaliwanag mo rin ang medical report na ito mula sa doktor ni Mateo na nagsasabing ang kanyang mga pinsala ay hindi naaayon sa isang simpleng pagkahulog sa hagdan. O kaya naman, ang sinumpaang salaysay ng 3 dati ninyong kasambahay na nag-resign dahil hindi nila masikmura ang pagtrato nyo sa mga bata. Bawat salita ng abogado
ay isang pako na lalong nagbaon sa magkapatid. At ikaw naman, Elena Reyes Alcantara, binalingan ng abogado si Yaya Elena na ngayon ay namumutla na. Nakalimutan mo yatang ilagay sa iyong biodata na kapatid ka ni Clarice, hindi ba? Ang pagkabunyag ng sikretong yon ang tuluyang nagpaguho sa kanilang depensa. Hindi, bulong na lang ni Yaya Elena. Papa! Nagsalita si Liana sa unang pagkakataon. Ang boses ay matatag. Humarap siya kay Dante, ngunit ang kanyang mga mata ay para sa lahat. Si Tita Clarice po ang nagtulak kay Mateo. Sa wakas, nagsalita si Liana, hindi na natatakot. Ako po ang umako ng kasalanan dahil tinakot niya ako. Nakita ko po. Tinakot niya si Mateo kaya siya napaatras. Hindi po siya nahulog. Itinulak siya ng takot na ibinigay ni Tita Clarice. Tumingin siya kay Clarice. Ang mga mata ni Liana ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang uri ng awa. Hindi na ako takot sa'yo. Iyon na ang huling salita, ang huling pako sa kabaong. Doon na sumabog si Clarice. Nawala na ang lahat ng pagkukunwari. Ang babaeng sopistikada ay naging isang halimaw na sumisigaw. Magasinunggaling! Lahat kayo! Ahas ka, Dante! Traidor! Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ito ang igaganti mo. At ikaw, bata ka. Dinuro niya si Liana. Sana hindi ka nalang ipinanganak. Peste ka sa buhay namin. Sa gitna ng kanyang pagwawala, hinawakan niya ang kanyang tiyan. Ang anak ko. Ang anak natin, Dante. Hindi mo pwedeng gawin sa amin to. Huminga ng malalim si Attorney Reyes at inilabas ang isang huling piraso ng papel. Tungkol naman dyan, Ginang de la Vega, nagkaroon yata ng kaunting problema. Ibinigay niya ang papel kay Dante. Iyan ang resulta ng pag-uusap namin ng iyong OB-GYN ayon sa kanya. Noong 1 linggo ka pa raw dapat nagpa-check up para sa confirmation ng iyong pagbubuntis, ngunit hindi ka sumipot. Bukod pa roon, ang pregnancy test na ibinigay mo kay Ginoong de la Vega ay nagmula sa isang brand na kilala sa pagbibigay ng false positives at madaling manipulahin. Tiningnan ni Dante si Clarice. Hindi ka buntis, hindi ba? Ang katahimikan ni Clarice ang sagot. Sa labas, isang tunog ang pumutol sa tensyon. Ang tunog ng sirena ng pulis. Kasabay ng pagpasok ng 2 pulis sa sala, tuluyan nang nawala sa sarili si Clarice. Sumisigaw, nagmumura, nanlalaban habang pinupusasan. Si Yaya Elena naman ay tahimik na lang na umiiyak habang isinusuko ang sarili. Nang dadalhin na sila palabas, huling tumingin si Clarice kay Dante. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at paghihiganti. Hindi pa tayo tapos, Dante. Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Hindi pa. Pagkaalis ng mga pulis, kasama ang magkapatid na Clarice at Elena, isang nakakabininging katahimikan ang bumalot sa mansyon. Ang katahimikang ito ay iba. Hindi ito ang katahimikang puno ng tensyon at takot na kanilang kinasanayan. Ito ay isang katahimikang blangko. Parang isang malinis na papel na naghihintay na sulatan ng isang bagong simula. Nakatayo si Dante sa gitna ng sala, nakatingin sa kawalan. Tila ngayon pa lang nagsisink in sa kanya ang lahat ng nangyari. Napalaya na niya ang kanyang mga anak, ngunit ang bigat ng kanyang pagkukulang at pagsisisi ay parang isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Si Liana ay tahimik na lumapit kay Mateo na nagising dahil sa ingay at ngayon ay nakayakap sa isang social worker. Lumuhod siya sa harap ng kapatid. Okay ka na, bunso, bulong niya. Wala na sila. Hindi ka na nila sasaktan. Yumakap si Mateo ng mahigpit sa kanyang ate. Totoo, ate? Hindi na sila babalik? Totoo, sagot ni Liana. Hinahaplos ang buhok nito. Pangako. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay naging isang lugar ng mga mahirap na pagsisimula. Si Dante, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay hindi pumasok sa opisina. Tinanggihan niya ang lahat ng tawag. Ang tanging focus niya ay ang kanyang mga anak.
Ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula. Ang unang umaga ay isang sakuna. Sinubukan ni Dante na magluto ng almusal. Nagprito siya ng itlog at bacon. Ngunit nasunog niya ang bacon at ang itlog ay naging halos uling na. Umupo silang tatlo sa hapagkainan. Ang pagkain ay nasa gitna, hindi ginagalaw. Ang katahimikan sa pagitan nilang tatlo ay mas mabigat kaysa sa katahimikan na iniwan ni Clarice. Dati, ang katahimikan ay dahil sa takot. Ngayon, ito ay dahil sa hiya, sa awkwardness, sa mga sugat na hindi pa alam kung paano gagamutin. Pasensya na, sabi ni Dante. Binasag ang katahimikan. Hindi ako marunong magluto. Walang sumagot. Patuloy lang sa paglalaro sa kanyang tinidor si Liana. Si Mateo naman ay nakatingin lang sa nasunog na pagkain. Sa gabi, mas lalong nagiging mahirap. Isang gabi, nagising si Dante sa isang sigaw. Huwag po, tama na po. Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa kwarto ni Mateo. Nakita niya ang kanyang anak na nakaupo sa kama. Umiiyak, nanginginig, pawis na pawis. Binabangungot. Lumapit si Dante para yakapin ito. Anak, nandito lang si Papa. Panaginip lang yan. Ngunit sa paglapit niya, umurong si Mateo. Huwag po! Sigaw nito, ang mga mata ay puno pa rin ng takot. Mula sa panaginip, naramdaman ni Dante ang isang matinding kirot sa kanyang puso. Pati ang sarili niyang anak ay natatakot sa kanya. Umupo na lang siya sa sahig. Ilang talampakan ang layo mula sa kama. Hanggang sa kumalma si Mateo at muling makatulog. Nandoon lang siya, nagbabantay sa dilim. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang koneksyon niya kay Liana ay mas komplikado. Hindi ito takot, kundi isang pader ng yelo. Palagi itong nasa hardin, nakaupo sa isang bench, nakatingin sa malayo. Ilang beses sinubukan ni Dante na lumapit. Isang hapon, umupo siya sa tabi nito. Hindi siya nagsalita. Alam niyang walang salita ang sapat para punan ang pagkukulang niya. Nanatili lang siyang nakaupo roon. Kasama nito sa katahimikan, hinahayaan itong maramdaman na hindi na siya aalis. Lumipas ang ilang minuto. Sinisisi mo ba ako? Biglang tanong ni Liana. Hindi tumitingin sa kanya. Hindi. Mabilis na sagot ni Dante. Hindi kailanman anak. Ang sarili ko ang sinisisi ko. Dapat lang. Sabi ni Liana. Ang boses ay walang emosyon. Masakit. Pero alam ni Dante na nararapat lang sa kanya. Tinanggap niya ito. Oo anak. Nararapat lang. Ang pagbabago ay hindi nangyari sa isang iglap. Ito ay nangyari sa maliliit na hakbang. Nagsimula silang magpatingin sa isang child psychologist. Isang rekomendasyon mula kay Attorney Reyes. Sa una, ayaw ni Liana. Ngunit pumayag din ito. Doon, sa isang ligtas na lugar, unti-unti nilang natutunang bigyan ang pangalan ng kanilang mga nararamdaman. Natutunan ni Mateo na ang kanyang mga bangungot ay normal. Natutunan ni Liana na ang kanyang galit ay may karapatang marinig. At natutunan ni Dante kung paano makinig. Isang bagay na matagal na niyang nakalimutan. Isang hapon, habang nag-aayos si Dante ng mga lumang gamit sa bodega, nakita niya ang isang kahon. Nakasulat dito, mga gamit ni Martha. Ang kanyang yumaong asawa. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga litrato, mga sulat, mga alaala. Umiyak siya, hindi dahil sa lungkot ng pagkawala, kundi dahil sa pagsisisi. Nalaman niyang ang pagtakas niya sa sakit na yon ang naging dahilan kung bakit niya napabayaan ang mga bunga ng kanilang pagmamahalan. Kinagabihan, habang naghahapunan sila, pizza na in-order na lang nila, may iniabot si Liana sa kanya. Isa itong papel, isang drawing. Gawa po ni Mateo, sabi ni Liana. Kinuha ni Dante ang papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang drawing ay simple lang, gawa sa Crayola. May 3 tao, isang malaki at 2 maliliit. Hindi tulad ng dating drawing,
Hindi na nasa malayo ang tatay. Ngayon, nasa gitna na siya at hawak niya ang mga kamay ng dalawang bata. Nakangiti silang lahat. Tumingin si Dante sa drawing. Isang patak ng luha ang pumatak sa papel. Tumingala siya sa kanyang mga anak. Si Mateo ay nahihiyang nakangiti. Si Liana naman, sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, ay bahagyang nang ngumiti rin sa kanya. Hindi niya napigilan ang sarili. Humagulgol siya. Isang iyak ng pasasalamat, ng kaluwagan, at ng pag-asa. Ang unang hakbang sa paghilom ay naibigay na. Isang taon na ang lumipas. Ang mansyon sa Forbes Park ay iba na. Ang dating malamig at nakakabinging katahimikan ay napalitan na ng mga tunog ng buhay. Ang halakhak ni Mateo na naglalaro, ang tunog ng gitara na tinutugtog ni Liana, ang kaluskos ng mga pahina na libro na binabasa ni Dante. Ang pagbabago ay hindi madali. May mga araw na mahirap, may mga gabing may bumabalik na masamang panaginip. Ngunit ang kaibahan ngayon, hindi na nila ito hinaharap ng mag-isa. Isang Sabado ng umaga, ang tatlo ay nasa hardin. Hindi na ito ang hardin na perpektong inaalagaan ng mga hardinero. Mayroon na itong isang patch ng lupa na magulo, puno ng mga tanim na gulay na sila mismo ang nag-alaga. Papa, tingnan mo. May bulate. Tuwang-tuwang sigaw ni Mateo. Hawak ang isang maliit na nilalang na gumagalaw-galaw. Napangiti si Dante, ang kanyang mamahaling polo ay may bahid na ng putik. Hayaan mo siya, anak. Kaibigan natin yan. Tumutulong siya sa mga halaman natin. Si Liana naman, na nakasuot ng lumang t-shirt at shorts, ay nagdidilig ng mga kamatis. Papa, sa tingin ko mamumula na ang mga ito sa susunod na linggo. Salamat sa pag-aalaga mo na, anak, sabi ni Dante. Umupo siya sa damuhan, pinapanood ang kanyang dalawang anak. Dati, ang yaman para sa kanya ay ang mga numero sa kanyang bank account at ang lawak ng kanyang ari-arian. Ngayon, natuklasan niyang ang tunay na kayamanan ay nasa mga sandaling tulad nito. Ang amoy ng lupa, ang init ng araw, at ang tunog ng tawanan ng kanyang mga anak. Ang mga sandaling tulad nito ang naging pundasyon ng kanilang bagong buhay. Nagbago ang mga prayoridad ni Dante. Ang dating pag-alis ng maaga at pag-uwi ng gabi ay napalitan. Ngayon, ano man ang mangyari, 5:00 ng hapon ay nasa bahay na siya. Ang mga business trip ay ibinaba niya sa pinakamababa. Isang gabi, may mahalagang pagtatanghal sa eskwelahan ni Liana. Isa siyang bida sa kanilang stage play. Sa lumang buhay ni Dante, malamang ay isang buke ng bulaklak lang ang ipapadala niya bilang kinatawan. Ngunit ngayong gabi, nakaupo siya sa pinakaharap na hilera. Nang lumabas si Liana sa entablado, nakasuot ng isang magandang bestida, isang kakaibang pagmamalaki ang bumalot sa puso ni Dante. Hindi lang dahil sa galing nitong umarte, kundi dahil sa nakikita niya sa mga mata nito. Ang dating takot at lungkot ay napalitan ng kumpiyansa at liwanag. Habang binibigkas ni Liana ang kanyang mga linya, ang boses nito ay malinaw at matatag. Hindi na ito ang batang babaeng takot magsalita. Nang matapos ang palabas at yumuko si Liana sa harap ng mga manonood, si Dante ang unang tumayo para pumalakpak. Sumigaw siya, "Bravo anak, I'm so proud of you." Sa kotse, pauwi, isang komportableng katahimikan ang namayani. "Papa," biglang sabi ni Liana, binasag ang katahimikan. Salamat po sa panonood. Kahit kailan anak, kahit kailan hindi ko napapalampasin yan, sagot ni Dante, muling natahimik. Maya-maya, muling nagsalita si Liana, ang boses ay mas seryoso na. Papa, kumusta po ang puso mo? Natigilan si Dante sa tanong. Ito ang tanong na palaging tinatanong sa kanila ng kanilang therapist. Okay naman, medyo pagod pero masaya. Ako rin po, sabi ni Liana. Huminga ito ng malalim. Papa, napatawad na po kita.
Ang mga salitang yon ay tila nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Dante. Ipinreno niya ang sasakyan sa gilid ng daan. Hinarap niya ang anak. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Alam ko pong may mga sugat na hindi na mawawala. Patuloy ni Liana. Ang sariling mga mata ay nangingilid na rin sa luha. Pero nakita ko po lahat ng ginawa niyo sa loob ng 1 taon. Tinupad niyo po ang pangako niyo. Nandyan po kayo. Palagi. At iyon po ang mas mahalaga. Hindi na napigilan ni Dante ang kanyang mga luha. Salamat anak. Sabi niya, ang boses ay basag. Salamat. Hinding-hindi ko sasayangin yan. Pangako. Pag-uwi nila sa bahay naabutan nila si Mateo na nakatulog na sa sofa habang naghihintay sa kanila. Ang TV ay nagpapalabas ng isang cartoon movie. Binuhat sana ni Dante si Mateo papunta sa kwarto nito, ngunit pinigilan siya ni Liana. Dito na lang po muna tayo, Papa. Samahan natin siya. Umupo si Dante sa sofa. Maingat niyang inihiga ang ulo ni Mateo sa kanyang kandungan. Umupo naman si Liana sa kabilang tabi at dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng ama. Ang bigat ng ulo ni Liana sa isang balikat, ang mainit na hininga ni Mateo sa kanyang hita. Ito ang mga kadenang hindi na niya gustong kalagan. Ang mga kadenang nagbibigay sa kanya ng tunay na kalayaan. Tinitigan niya ang kanyang 2 anak, ang 2 pusong minuntik na niyang mawasak, ang kanyang tunay na yaman, ang kanyang buhay, ang kanyang lahat. Hinaplos niya ang buhok ni Liana at marahang hinalikan ang noo ni Mateo. Dito, sa tahimik na sandaling ito, sa gitna ng tahanang kanilang muling itinayo, nahanap niya ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. At sa kanyang puso, isang pangako ang muling binigkas, hindi na para sa sarili lang, kundi para sa kanila. Nandito lang si Papa. Bulong niya sa hangin. Palagi. Sa pagtatapos ng kwentong ito, malinaw na ang tunay na trahedya ay hindi ang pagkawala ng yaman, kundi ang pagkabulag ng isang ama sa sakit ng sariling mga anak. Sa likod ng marangyang mansyon at perpektong imahe ng pamilya, unti-unting nahayag kay Dante ang katotohanang ang tahanang pinaniniwalaan niyang ligtas ay naging isang impyerno para sa 2 musmos. Ang kasinungalingan at kasakiman ni na Clarice at ng kanyang kasabwat ay bumagsak sa harap ng katotohanan, pinatutunayan na walang kasamaan ang habambuhay na nakapagtatago. Ang mga gumawa ng masama ay pinarusahan at ang mga inosente ay nabigyan ng pagkakataong gumaling. Ngunit higit sa hustisya, ito ay kwento ng paggising ng pagiging ama, ng pagsisisi, paghingi ng tawad, at muling pagbuo ng tiwalang matagal nang nasira. Sapagkat ang tunay na tahanan ay hindi sinusukat sa yaman, kundi sa pag-aaruga at pag-unawa. Bago tayo magtapos, nais kong itanong, sa tingin mo sapat ba ang pagsisisi upang paghilumin ang sugat ng mga bata? At kung ikaw si Dante, paano mo haharapin ang kasalanan ng nakaraan? Higit sa lahat, kumusta ka ngayon? Sana'y ligtas at mayakap mo ang mga mahal mo. Salamat sa panonood hanggang dulo. Narito lang ako, handang makinig sa iyong saloobin.